Hi everyone! Welcome again to my channel. And today's video guys ay andito ulit tayo sa aking mini greenhouse. Ayan, check lang tayo ngayon. Wala tayong ibang gagawin kasi sobrang init ng panahon. Ayan, meron ng mga damo-damo sa gilid. Tinubuan na ng damo-damo ang aking mini greenhouse. And tingnan natin kung meron bang nagmashi ngayon. So, hindi ako pwedeng magdilig ngayon kahit tingnan ninyo yung dahon niya. Oh. Si Pink Champagne. Napaka-soft na ng dahon niya pero hindi pa naman siya nangulubot. Pero okay lang yan dahil kering-keri pa yan. Ito rin ang aking Charlotte. Ayan. Si Charlotte din. Napaka-ano din ng dahon na yan. Oh. Tingnan niyo. So napaka-soft na rin ng dahon pero okay lang yan. Pumapayat na yung dahon nila guys. Ayan oh. Slim na. Hindi na sila chubby-chubby. Dahil hindi na sila masyadong nakaka-receive ng tubig. So, pero yung iba, napansin ko, makulay pa rin sila kahit summer na. Katulad nito, ito, Frank Reynolds. Ayan, tingnan niyo. Napaka-soft na ng dahon, guys. Pero, tiis-tiis lang kasi hindi ko sila pwedeng diligan. Mataas kasi yung humidity at napakainit kahit walang araw. Yan, hayaan ko lang muna sila. Tapos ito, so far okay naman. Ito, mayroong ano dito. Dalawa to, 2 heads to eh. Si Scarlett. Ayan. Natuluyan na. Pero tingnan niyo yung gitnang dahon oh. Healthy pa naman yung gitnang rosette niya, di ba? Pero mayroon na siyang stem rot. Yan, nagka-stem rot na siya. Nangitim na yung stem. Yan, nangitim na yung stem niya. Ayan. So, okay lang yan. Kering-keri lang yan. Hayaan na lang natin siya. Yan. Hayaan na lang natin. Yung kabila, oh, parang okay naman. Hindi basta-basta natanggal yung dahon. So, hayaan natin yan. Baka makarecover siya. Tapos ito, oh, napansin ko sa kanya, wala siyang maraming ganito sa dahon. Yung itim-itim. Yung nasa bahay is napakaraming itim-itim sa dahon. Yung ganito. Yan. Parang mayroong ano puti. Ay hindi pala. Okay lang. Ano pala to? Snail oh. Mayroong snail. Mayroong snail pa rin ngayon. Konti-konti. Hindi katulad last year ang daming snail. Tapos nandito yung baby. Ayan. Ito yung mga seeds propagation ko. Ayan. Ito. Ebony. Ayan yung ebony. Napakaganda ng ebony natin. Oh. So, 4 lang yung nabuhay. Hybrid na ebony. And then, ito is mga ebony. Meron dito. Ang pangalan niya ay Super Black Ebony Cross Elegance. Ito. Ito yung pinakamalaking ano. Ayan. Super Black Ebony Cross Elegance. Ang ganda ng kanyang rosette. Yan. So, ito yung last year na kinross breed ko. Tapos, ito naman ay Ebony Cross Elegance lang. So, ito yung pinakamalaki. Napansin ko sa kanila, hindi sila totally na green. Ano sila? Parang may pagkadilaw. Yan, ito. Maganda, oh. Ito rin, oh. Mapula yung dulo ng dahon niya. Yan. So, mga ebony cross elegance. Tapos, ayan yung mga niripat ko. Ito yung huling niripat ko ng mga babies. Ayan. Itong nakatanim sa dilaw. Maliit lang siya na ano. Ayan, maliit na pot. Kasing laki lang siya nung pink na maliit. Tapos, ayan, mga, ano natin, mga ebony natin dito. Ayan, so far, ano pa naman yung kulay nila guys. Maganda pa rin yung kulay nila, kahit, ano na, summer na. Tingnan ninyo. Diba, mayroon pang kulay.
Tapos ito mga ano to eh, mga pinropagate ko na party dress yata to. Meron ditong nakahalong party dress, tapos Takasago-no-Uki na, halo-halo sila. So nawala yung ano niya, pangalan niya. So antayin ko na lang na medyo lumaki sila kasi alam ko naman yung hitsura ng Takasago-no-Uki na tsaka yung party dress. So ito yung Takasago-no-Uki na. Kung napansin niyo yung dahon niya, ayan oh, may line. Ayan. Tapos ito yung party dress. Tingnan niyo yung kaibahan, di ba? Nakita niyo yung kaibahan. So ayun, inantay ko muna siyang medyo lumaki ng konti para makita natin yung kaibahan kasi nahalo-halo ko kasi nawala ko yung pangalan. And ayan, meron na oh. Tagmashi yung dahon. So wag na lang natin tong galawin, hayaan na lang natin mag-dry itong nagmashi kasi yung gitnang rosette ay tingin ko okay naman siya. So baka makasurvive siya. And then ito, tingnan ninyo itong aking sirin. Ayan. Ito siya guys, mas lalo siyang nagda-dark yung kulay niya kapag mainit yung panahon. Ayan yung ating sirin. Diba? Pulang-pula siya. Pulang-pula siya ng summertime. Ito rin oh, pumupula na rin siya oh. Tingnan niyo yung dahon, talagang wala na siyang katubig-tubig. Yan, napaka-soft na ng dahon. And then, ay ang ganda. Yan, okay naman yung ano niya. Buti na lang at hindi siya nagkaroon ng mga itim-itim sa dahon. Yan, nag-iisa lang yan. Tapos, so kapag summertime, sobrang init, hindi ko sila dinidiligan. Inaantay ko munang medyo bumaba yung temperature, saka ko na sila diligan. So ngayon kasi is nasa, kahit makulimlim yung panahon natin, maalinsangan, mataas yung humidity. Nasa 75 yung humidity, and then nasa 34 degree. Pero maalinsangan kasi mataas yung humidity at wala akong electric fan dito. So talagang nature lang yung nagpapagalaw sa kanila. Nature based lang yung hangin dito. So, ayun, hindi ko sila pwedeng diligan para hindi sila magkaroon ng mushy leaves. So, ayan. Yung ating mga iba pang mga babies. So far, okay naman. So, nung nakaraan, nung nagdilig ako, diniligan ko to. Hindi ko natanggal yung tubig sa dahon. So ayan oh, mayroong sunburn sa dahon. Nakita ninyo yung itim? Ayan, mga sunburn yan, yung tubig hindi ko na tanggal, and then natamaan ng sikat ng araw. So ganyan yung nangyari. Sunburn. So alam nyo ba guys, kung mahawakan nyo lang yung dahon ng aking mga succulents, napakainit. Mainit yung dahon nila guys. Kahit wala namang ano ngayon, makulimlim naman, pero mainit yung dahon nila, as in. So nilipat ko nga pala dito ang aking Romeo Robin. Ayan, mainit yung dahon. Kasi parang hindi siya ano doon banda. Diyan siya banda, ayan, magkatabi sila, Romeo Robin din yon. Dito ko siya nilagay, kaya lang parang hindi siya nakaka-receive dyan ng hangin. So nilipat ko siya dito para talagang makaano siya ng hangin. Kasi napagitnaan siya dyan oh. Yung nasa gilid niya ay mga malaking succulents. So nasa gitna siya. So nilipat ko siya sa medyo makareceive siya ng hangin. So ngayon walang kahangin-hangin, as in. Grabe. Ito malaki na oh, ang aking Longissima. Napakaliit nito nung binili ko. Ayan, malaki na siya guys. Tingnan natin yung mga babies niya kasi ang dami nitong mga baby system. Ayan, malaki na rin. Ayan, malaki na oh. Malaki na yung baby niya sa ilalim. Itong aking Longissima. So ito kasi gusto ko siyang i-crossbreed sa ibang succulents. Kaya gusto ko siyang palakihin pa ng palakihin. Ayan. Dito naman banda, tingnan niyo yung ano, mga flowers. Ayan. Ayan, 'di ba? Ang ganda oh. Ang ganda ng mga bulaklak. Ayan. Diba? So,
So kaya hindi ko sila pinutol para makita ko kung ano yung hitsura nila kapag sabay-sabay silang mag-bloom. Yan. Ang ganda. Tapos yung ating red eyes dito guys. Ayan oh. Buti na lang at hindi masyadong marami yung itim-itim sa dahon. Ayan. So isa din sa dahilan na bakit nagkakaroon sila ng mga itim-itim sa dahon dahil yung lugar nila ay parang maalinsangan, wala masyadong hangin na dumadaloy doon sa ilalim ng stem and then basa sila. So yan ang isa sa cause na nagkakaroon sila ng itim-itim sa dahon. So nagkakaroon ng mga bacteria, fungus, kaya kailangan iwasan natin silang basain during summertime, lalo na kapag sobrang init talaga ng panahon guys. So ayan. Ang ating mga purple delight. Diba? Ganda oh. Sobrang ganda pa rin niya. So ito si Robra. Ayan, summertime, mapula pa rin yung dahon niya. Ang ating Robra. And ito rin si Dark Vader. Ayan, maganda rin yung kulay niya. At mayroon din ako dito, itong ating Little Beauty. Ang ganda pa rin ng kulay kahit sobrang init na ng aming panahon. Yan. Diba? Sobrang init na ng panahon namin pero ang kulay niya ay kulay orange. Ang cute ng kulay niya. Ganda. Diba? Si Little Beauty. Summer look. Pero kapag pinalitan ko to ng bagong lupa and nilagyan ko ng fertilizer yan, magiging green yan. Mabilis yan mag-transform ng green. Pero dahil sa tagal na niya dyan, ayan, wala na siyang nutrient and then matagal na siya sa lupa na yan. Kaya ganyan. Nakip niya yung kanyang kulay. So, ayan din ang ating Rejoice. Ito rin maganda din ang kulay niya kahit summer. Ayan. Ayan. Yung kulay niya. So medyo malaki na rin ang ating Monroe dito. Ayan. Si Monroe malaki na rin siya. Tingnan ninyo ang ating jelly beans dito. Ayan. Wala nang kakulay-kulay. Talagang totally green na lang siya. Tapos, dito sa gilid, ayan, marami ng damo ang ating greenhouse. Ayan, mayroon na mga sumusulpot na damo. Tapos yung malaki nating dito nga pala. Tingnan natin. Ayan yung bulaklak niya guys. Yung malaki nating takasago no uki na dalawa yung bulaklak niya. Ayan. Tapos ang ating Leticia, ayan oh, ang kapal na ng ating Leticia. Ito talaga yung gusto ko guys, na kumapal yung Leticia ko. So first time ko to, na yung Leticia ko ay sobrang kapal. Yan, pakapalin pa natin yan ng pakapalin. Tapos ito si Magic Gold yan, yung nag-iisa dyan. Ayan, yung kulay niya ay naiiba, si Magic Gold yan. Dito rin, meron din ditong Magic Gold, ayan. So, yun guys, ang ating dito. Latest natin dito sa aking mini greenhouse. Grabe yung pawis ko guys. Tumutulo. Grabe. Ayan oh. Pawis ko, grabe. Kahit makulimlim ngayon, grabe ang init. Ang init sa, sobra. Parang naligo na ako ng pawis. And ito nga pala ang aking Crispy Beauty. Sobrang laki na niya guys. And mayroon tong baby sa ilalim. Tingnan natin. Ayan oh, may baby siya dyan. Ayan, ayan oh. Hindi pa yata kita yung baby niya. Basta may baby siya sa ilalim. Ayan oh. Natabunan ng bato. So, ayan yung Crispy Beauty natin. Malaki na siya. Tingnan ninyo. Ayan. Malaki na siya. So, yun lang guys ang ating dito.
ang ating latest update. And so far, okay naman sila lahat. Yun lang, mayroon lang konting nagkamashi and mayroon ding nagka-sunburn dahil sa tubig na hindi ko natanggal. Ayan. So, overall, okay pa sila sa ngayon. So, yun lang guys, ang latest update natin. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!